magiging saksi. Tig 70,000 piso ang piyansang binayaran ni Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Para po yan sa kasong graft, kaugnay sa mahigit kalahating bilyong pisong kickback umano sa mga proyekto ng DPWH. Git po ni Estrada, gagawin niya ang lahat para malinis ang kanyang pangalan at papasok pa rin siya sa Senado sa Lunes. Saksi, si Joseph Moro. Bahagyan ng kagulo kanina nang dumating sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada. Kasama niya ang asawang si Presi at mga anak. Nagtungo rito sa Estrada ilang oras pagkatapos mag-issue ang Sandigan Bayan 2nd Division ng warrant of arrest laban sa kanya. Dito na siya prinuseso at kinuna ng fingerprint ang mga tauhan ng PNP-CIDG. Nagpiyansa ng 90,000 si Estrada para sa kinakaharap niyang kasong graft, kaugnay na umuni pagkamal niya ng 573 million pesos na kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Co-accuse niya sa kaso si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na naging mailap sa media na magpunta rin kanina sa Sandigan Bayan para rin magpiyansa. Sa isang pahayag, maring itinanggi ni Estrada ang mga paratang laban sa kanya. Wala raw batayan at katotohanan ng mga ito. Nagpiyansa raw siya bilang respeto sa ating judicial institutions at nagpasailalim sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Ang kanyang pagpiyansa isa sa mga legal remedy na pwede niyang gawin sa ilalim ng justice system ng bansa at balak niya raw gamitin ang mga ito para ipagtanggol ang kanyang sarili at linisin ang kanyang pangalan. Umaasa raw siya sa patas na pagtrato, due process at walang kinikilingang pagdinig. Papasok pa rin daw siya sa Senado sa Lunes. Of course, never naman tayo nag-absent sa Senate. Wala pa namang inilalabas na utos ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng isa pang kasong graft ni Estrada at kasong plunder na non-bailable. Ito ang ikatlong beses na nakasuhan ng plunder si Estrada. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Balik na po ng Pilipinas ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang 4 na araw na state visit sa Japan. At sa kanyang pagharap sa media sa Japan, sinabi ng Pangulo na nababahala siya sa mga nangyayari sa Senado. At tinawag pang peke ang barilan doon noong May 13. Saksi, si Van Mayrina. Mula sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong May 13, Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. hanggang sa mainit at emosyonal na pagtatalo at sagutan sa plenaryo. My question is, why are we in so hurry? At pinakahuli, ang pag-walkout ng minority senators mula sa sesyon. Sa mga nakita ni Pangulong Marcos, sinabi niyang lubha na raw nakakabahala ang mga pangyayari sa Senado. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Iba na raw ang Senado kumpara nung nanungkulan siyang senador taong 2010 hanggang 2016. Ang nangyaring putukan sa Senado, tinawag pa ng Pangulo na peke. Narating pa tayo sa putukan. Tapos fake pala yung putukan. Tapos hindi ko maintindihan. Ang insidente ng barilan ayon sa PNP-CIDG, konektado raw sa pagtakas si Senador Bato de la Rosa mula sa arrest warrant ay isisilbi sa kanya mula sa International Criminal Court. 2 incidents po yun. Yes. They're related. But the investigation is already with the Department of Justice. Hindi pa makapaniwala si Pangulong Marcos na ang mismo Senado pa ang nagkanlong kay De La Rosa. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. Tutol din ang Pangulo sa panukala ng mayorya sa Senado na payagan sa panahong ito ang teleconferencing ng makadalawang mga senador sa mga sesyon kahit wala mismo sa session hall. Napigil lamang ng minorya ang pagtalakay sa panukala nang mag-walkout sila at nawala ng quorum.
Sabi ng Pangulo, si Senador De La Rosa lamang ang makikinabang dito. I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Hinihingan namin ng reaksyon si Senate President Alan Peter Cayetano at iba pa mga senador sa mga sinabi ng Pangulo. Sinagot din ng Pangulo ang aligasyong iniisa-isa raw ng administrasyon ang mga miyembro ng bagong mayorya sa Senado sa magkakasunod na pagsasampa ng mga reklamo at kaso. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. Nang una namang tanungin sa sinabi ng kapatid na si Senador Amy Marcos na gusto raw ng Pangulo na hindi matuloy ang 2028 elections para mapalawig ang kanilang termino at makapagpasa ng charter change, tila inismeran lang ito ng Pangulo. Ngayon, payo niya sa kapatid, sibakin ang staff na nagbigay sa kanya ng impormasyong yan dahil fake news daw yun. The truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. Fake news is a corrosive influence on in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem. At kung sino man daw ang nagpapainit sa politika, yun ay yung may mga pansariling interes. Sila lamang ang pwedeng magbaba ng gulo na nangyayari. Hindi galing sa amin ang gulo na yan. Pinanindigan naman ni Senadora Amy Marcos ang kanyang mga sinabi kaugnay ng umano'y no election scenario sa 2028. Giit ni Senadora Marcos ang dapat daw sisantihin, hindi ang staff ng Senadora, kundi ang staff ng Pangulo na nagparating sa kanya ng fake news. Tanong niya, narinig daw ba niya ang pangalan niya? Dagdag niya, nasa video daw na ipinalabas niya sa kanyang privilege speech kung sino-sinong nasa meeting para hindi magka-eleksyon sa 2028 at inamin rin daw ito ng dalawang senador na nandun. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nagbanta po si Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng maglabas ng ebidensya ang mga senador sa mayorya tungkol sa pananakot umano sa kanila. Inakusahan din ni Cayetano ang Malacanang na nasa likod umano ng pananakot. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Tila may halong banta ang mga salita ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa Malacanang. Sa isang Facebook Live, sinabi niyang tinakot umano ang ilan sa majority senators, kabilang na ang pagsasampa ng kaso. Ngayon lang daw kasi nangyari na ang mayorya sa Senado ay hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Kanina lang, nagpiyansa si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan para sa kasong graft at may nakaumang pang warrant of arrest para naman sa kasong plunder. Sabi ng ombudsman, sunod daw na sasampahan ng kaso si Senador Joel Villanueva. Habang nahaharap naman sa reklamong plunder sina Senador Rodante Marcoleta at Cheese Escudero. Nasabi tuloy ni Majority Senator Amy Marcos na political persecution umano ang nangyayari. Sabi naman ni Cayetano, posible raw maglabas ang kanyang mga kasama sa mayorya ng ebidensya ng pananakot sa kanila. In the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent
na Senado. Hiningan pa namin ng reaksyon dito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero itinanggi niya ang sinabi ni Senador Marcoleta na nitong mga nagdaang taon, ang Senate presidency raw ni Cayetano ang kauna-unahang walang basbas ng Malacanang. Ang sabi ni Marcos, out of this world ang ganung pahayag. Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the senators themselves. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Utusan mo yung senador na ito yung buboto mo. parang out of this world yata yung mga usapong gano'n. Sa ngayon, 13 senador pa rin ang nasa mayorya at 11 lamang sa minority. Kaya nananatili sa pwesto si Cayetano. Pero umaasa si Senador Panfilo Lacson na bago mag-Lunes, baka naman madagdagan na ang kanilang bilang. Hopefully, dahil meron ngang public clamor, and I'd like to think na siguro hindi naman ako subjective dito na yung public opinion naman medyo nasa side namin eh. I hope so dahil alam mo hope springs eternal na baka sakaling merong ma-enlighten, sabi natin quote unquote sa akin ang galing yun, sakaling matauhan. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng NBI na ipasabtina ang misis ni Senador Bato de la Rosa. Sa gitna po yan ng paghanap sa senador, isang nagpakilala umanong opisyal ng gobyerno ang arestado matapos magpanggap na may lead sa kinaroroonan ni de la Rosa. Saksi si John Consulta. Sa kanyang condo unit sa Novaliches, Quezon City, na-corner ang lalaking ito na ginagamit ang katauhan ng iba't ibang opisyal ng gobyerno para mangolekta ng kontribusyon. Bukod pa yan sa kasong estafa, kaya may arrest warrant na ang suspect. Nagpapanggap po siyang different government officials from congressmen up to senators hanggang sa president po. There's a coordination from Presidential Security PMPSC, Presidential Security Command natin, together with our OTCD to apprehend this person who represent himself na kunyari siya secretary ng isang departamento, kunyari siya si First Lady. Lumalabas na may access ang suspect sa database ng mga cellphone numbers ng mga matataas na opisyal. Ayon sa NBI, may ginawa raw ang suspect na nauwi sa pagkabisto ng kanyang modus operandi. He pretended himself to have an information leading to the arrest of Senator Bato de la Rosa. He already sensed na gusto niya mag-scam eh. Pinadalan ko ng a certain amount, maliit lang talaga na amount. Nung pinadalan ko na siya, sumusunod na humingi na ulit ng amount. Noon na raw ikinasa ang operasyon. Nakuhanan din umalo ang suspect ng illegal na droga. Nang tanungin kung sino ang kanyang pinaka-boss. Hindi naman po halina. Congressman? Police? Oh, okay. Police? Naharap siya sa reklamong estafa in relation to RA 1175 o Cybercrime Prevention Act. Taliwas sa pananaw ng kanyang abogado, fugitive from justice pa rin ang tingin ng NBI kay Senador Bato de la Rosa. Ginagamit na raw ng NBI ang kanilang regional offices para sa surveillance. Anything is possible. He can be in Mindanao, he can be in Visayas, he can be in Metro Manila. So, kaya po lahat yung tinitinanin. Ayon sa NBI, kabilang sa posibleng isyuhan ng subpoena ang kanyang asawang si Nancy, kaugnay sa mga post nito sa social media. Of course, we're contemplating an issue of subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, sa sa online news nyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. Sinisikap namin makuha ang panig ng asawa ni De La Rosa tungkol dito. Ang DILG, pinag-iisipan kung mag-aalok ng pabuya para mahanap ang senador. Pwede, considering that, but apparently it's not effective yet, so hindi namin kung anong kailangan. Umapil na sila kay De La Rosa na sumukon at igagalang naman daw ang kanyang karapatan. Please surrender. Gagalangin ka namin, your rights will be observed, but wag na natin patagalin to kasi baka hindi umuwi pa to sa hindi mo gusto. So,
mabuti na mag-surrender ka na. Walang binanggit ang DILG Secretary kung meron pang senador na tinitignang tumulong kay De La Rosa matapos sabihin ng CIDG na well-planned at well-coordinated ang umunoy pagtakas. Pero may tanong ang kalihim kaugnay ng gulo sa Senado ilang oras bago umalis doon si De La Rosa. Our only question is when General Aplaska gave the order and said we will arrest someone. The question is now, who ordered the arrest? Because the OSA does not act on his own. The Senate President, perhaps? Maybe. For those who he answers to, so we will ask him kung sino nagbigay ng order sa kanya. They know the consequences, especially it's cuddling or helping a person with warrant of arrest. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nakaamba ang posibleng bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng nasa 7 hanggang 8 piso ang bawas sa kada litro ng diesel. 4 na piso naman sa gasolina at 9 hanggang 10 piso naman sa kerosene. Halos ganyan din ang taya ng isang oil industry source batay sa Mean of Platts Singapore at palitan ng piso kontra dolyar sa nakaraang 4 na araw. Ang sa industry source, ang paggalaw ng presyo ng langis ay bunsod ng sentimentong posibleng magkaroon na ng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran, gayon din ang pag-asang mabubuksan na ang Strait of Hormuz. Kasama po sina dating Senador Antonio Trillanes IV at nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa mga testigong posibleng iharap ng prosekusyon sa impeachment trial ng Vice Presidente. 25 testigo ang posibleng iharap ng House Prosecution Panel. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Para maungkat ang umano'y di na ipapaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, ipapasabpina ng House Prosecution Panel ang bank accounts ng Vice at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Meron po kami listahan ng mga bangko at account numbers po ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanyang pong asawa. More than 5 yung pong banks that we had identified. So we will probably do a sampling of the bank accounts. We don't need to subpoena all of it. Kabilang din sa 25 testigong posibleng iharap ng prosecution ang mga opisyal na mga bangkong yan. Bukod pa sa ilang opisyal ng Securities and Exchange Commission at Anti-Money Laundering Council. More than 5 witnesses po yung pong maisasalang for unrestrained lang. Bank officials, no? Meron pong personal knowledge dun po sa mga bank accounts ng mga asawang Duterte Party. We have to see also the progress of the trial, no? Kung kailangan pa ba o hindi na. Pinag-aaralan din kung ipatatawag pa ang mga opisyal ng Civil Service Commission at Department of Budget and Management na nakakaalam ng sahod sa mga posisyon ni Duterte bilang vice at noong mayor pa lang at vice mayor. Ayon kay House Lead Impeachment Prosecutor Representative Jervy Luistro, kasama sa 25 witnesses, si dating Senator Antonio Trillanes IV at ang nagpakilalang dating aide at umunoy bagman ng vice na si Ramil Madriaga. Kaugnay ng confidential funds ang pagharap ni Madriaga. Sa articles para sa unexplained wealth at confidential funds, may pinakamaraming testigo. Kabilang sa ipatatawag ang ilang itinuturing na hostile witnesses dahil inaasahang kaalyado ng bise. Yung mga taong involved sa utilization ng confidential funds as well as in the distribution of the alleged payola envelopes. These are officials of DepEd and OVP who are aligned to the position of the respondent Vice President. Nagbago rin ang lead prosecutor sa ilang articles matapos bitawan ni Luistro ang pagiging lead para sa article sa umunoy maling paggamit ng confidential funds. Nag-workshop na ang prosecutors bukod sa mock trials. Iginiit din nilang dapat ay pisikal na nasa paglilitis ang mga senator judge imbis na mag-teleconference lang. They need to see the demeanor of all these witnesses for them to decide whether the witnesses are telling the truth or otherwise. They should be present
during the casting of vote because that is a constitutional duty to the sovereign Filipino people. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Iginit po ni dating Congressman Mike Defensor na hindi may tuturing na plunder ang pagbibigay niya ng pera kay Senador Rodante Marcoleta noong 2025. Dawit si Defensor at dalawang iba pa sa reklamong plunder at indirect bribery na isinampa laban kay Marcoleta sa Office of the Ombudsman. Kaugnay po ito sa pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 milyong piso noong 2025. Giit ni Defensor, donasyon na ito para sa kampanya noon ni Marcoleta at wala naman daw kapalit. Yun yung campaign donation na dinispis na ng COMELEC. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni Herap, may binigay na pera, pagkatapos may kapalit. Eh wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Lumakas pa po bilang severe tropical storm ang bagyong Domeng. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 1,055 kilometers, silangan ng gitnang Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible itong umabot hanggang typhoon category. Wala pang nakataas na wind signal pero magpapaulan ng trough nito sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Posible rin palakasin ng bagyo ang umiiral na southwesterly wind flow. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng pag-ulan bukas, lalo na sa hapon o sa gabi. At kabilang sa posibleng ulanin ang Northern at Central Luzon, ilang bahagi ng Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Inaasahan din maging maulan ang panahon sa maraming lugar sa bansa pagsapit ng linggo. May tsansa rin na ulan sa Metro Manila ngayong weekend. Ipatatawag ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang may-ari ng Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, ika-6 na araw na nga ng search, rescue and retrieval operation dito nga sa Gumuhong Siyam na Palapag na Gusali dito sa Angeles City, Pampanga. Patuloy pa ring pinaghahanap ng mga rescuer ang mga pinaniniwalaang nasa ilalim pa ng mga debris. Patuloy ang mano-manong operasyon ng mga rescuer para alisin ang mga malalaking tipak ng semento, patong-patong na debris at mga bakal. Bukod dito, tuloy din ang paggamit nila ng mga heavy equipment para tuluyan ng maalis ang mga guho na maaring dumagan sa mga natrap sa loob. Sa pinakahuling tala ngayong araw, 6 na ang kumpirmadong nasawi habang 14 pa ang patuloy na pinaghahanap. Pinaigtimang pa ang search, rescue and retrieval operations matapos makapagtala ng posibleng senyales ng buhay sa Ground Zero. Bandang 10:59 ng umaga, nakarinig umano ng knocking sounds o mga kumakatok ang mga responder ng Bureau of Fire Protection at Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office mula sa ilalim ng debris sa Sector 1. Agad na nagpadala ng K9 unit ang Philippine Coast Guard na nakapagtala rin ng indikasyon ng posibleng presensya sa loob ng gumuhong istruktura. Kasunod nito, dumating ang Life Locator Unit mula sa City of San Fernando Disaster Risk Reduction and Management Office para magsagawa ng mas malalim na assessment. Gumamit na rin ang mga rescue team ng rescue radar equipment sa loob ng 30-meter radius para tukuyin ang mga natatanggap na signal at gabayan ng pagpapatuloy na operasyon. Bandang 2:50 ng hapon, nakapagtala naman ang rescue radar na 4 na gumagalaw na bagay sa ilalim ng gumuhong gusali. Dahil dito, lalo pang pinaigting ang search, rescue and retrieval operations para matukoy kung may mga posibleng survivor. Pinaalalahanan din ang publiko na mag-ingat sa mga nagpapanggap na kaanak ng mga naipit sa gusali o survivor. Isang lalaki kasi ang nasa kustodiya ng mga pulis matapos magpanggap na nakaligtas sa guho at nakakuha pa ng tulong mula sa DSWD. Ayon sa DILG, maglalabas ng sabpina ang CIDG sa may-ari ng gumuhong gusali. Pia, inaantabayan na natin ang update sa Unified Command kung ano itong mga naitala nilang gumagalaw na bagay nga para kung ano itong mga dumadating. Maari raw kasing hayop ito o may mga pinagmumulan ng galaw mula sa ibang bagay. Live mula rito sa Angeles City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Kinwestiyon ni Senate Minority Leader Tito Soto ang pagbuo ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee para sa investigasyon ukol sa flood control controversy. Ang sabi kasi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live,
Napag-usapan daw nila sa caucus na si Senador Rodante Marcoleta ang magbibigay ng mga notice sa Lunes para matuloy na ang investigasyon sa flood control scandal sa susunod na Huwebes. Sa text message, tinanong ni Soto kung bakit ang vice chairman ng anyay hindi organisadong komite ang maglalabas ng notice. Ayon din kay Soto, hindi legal ang pagbuo ng subcommittee kung hindi ito idaraan sa plenaryo, kaya dapat idaan daw ito sa plenaryo sa Lunes. May mga bagong milestone sa kanilang buhay sina Marco Massa at Shuvi Etrata. Ang mga Sparkle artists all set na rin para sa Sparkle Run bukas. Saksi si Athena Imperial. Are you ready to run? Dahil ang mga paborito niyong Sparkle Stars all set na sa biggest fun run of the year na Sparkle Run. Inilabas na rin sa social media ang official route maps at gun start schedule para sa mga lalahok. Looking forward ako na makasama yung mga kapuso nating sumuporta sa aming lahat throughout our careers, the year, the shows. Kaya ayun, sana magka-banding kami. I-enjoy lang natin yung buong nakasama natin mga kapuso natin na tatakbo din. Na ayun, sana safe lang din lahat makatapos. Proud naman ang ilang Sparkle artists na iminodelo ang singlet, finisher shirts at Sparkle Run finisher medals para sa mga lalahok na runners. Kabilang sa makikitakbo bukas ang Status by Sparkle artist at triathlete na si Ira Lopez at Sparkle artist Juan Zamora. It's a nice way to bring people together through fitness naman, di ba? So excited kami dyan and we're complete. I'm training already kasi my stamina is so-so. I'm excited though. We're doing the 5K run with my husband and my kids. Excited na raw si Team Yap na tatakbo ng 10K para masabayan si Alden Richards at iba pang kapuso stars. Aniya, sulit na mapawisan dahil ang mga lalahok may matatanggap na loot bag. Aside from seeing your favorite Kapuso stars, Sparkle stars, ang maganda nito, ang mga participants sa run, uuwing maraming mga bagbag at mga giveaway, paldong-paldo, sabi nga nila. Pwede bang humabol at mag-register? May 30. Fun run po yan. Ibig sabihin, tatawa ka habang tumatakbo. New achievement unlock naman para kay PBB Celebrity Collab 2.0 housemate Marco Massa. All smile si Marco para sa graduation photos niya sa senior high school. Grateful ang You're My Favorite Song star sa mga sumusuporta sa kanyang pag-juggle ng mga ganap sa school at showbiz. Napasayaw naman sa saya si Shuvi Etrata while enjoying her vacation sa Amerika. Happy ang The Master Cutter star na nag-flex pa ng photo habang nasa likod ang pamosong Hollywood sign sa Los Angeles, California. Dream come true para kay Shuvi na makarating sa USA kaya tiyak na maiiyak raw ang kanyang little self sa kanyang milestone. Athena Imperial ang inyong saksi! Cricket's Lightning ang naitalang record ng isang Pinoy sa 3x3x3 one-handed speed cubing. Nagawa niya ito, 15 anyos lang siya si Crimson Aradasa sa loob ng 5.33 seconds. Nangyari po yan sa kauna-unahang Philippine National Speed Cubing Open 2026 na ginanap sa Tagaytay. Natalo po niya ang dating record mula Switzerland na 5.66 seconds. At dahil dito aabante sa finals si Aradaza. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi.